Good morning guys! Ako ay nakadamit na at pupunta ko sa grocery, bibili ng pasalubong sa DS Groceries dito sa may Jordan. Ay nako! Grabe yung makeup ko. Wala na. Tapos, basa pa yung buhok ko so tinali ko na kasi maglalakad ako mainit. Ayan. The time now is 8:18. Ayan. So, labas na ako. Iiwan ko yung dalawa. Bye! Lapit lang sa hotel. Pero hindi kami makakain. Mahapon na ako sila. Super aga natin. Sarado pa ang DS Groceries. Pero okay lang. Maghahanap pa ako ng palitan ng $2 peso. It's my lucky day. Bukas ang foreign exchange dito. Oh my gosh, thank goodness. It is gonna work. Jacket ka, maglalakad tayo. Ang ginit sa labas. I'm waiting for Daddy. I think no, you walk me home. I'm able to carry everything. You know what? I will use that to carry all the bags. Yeah. Yeah, You you walk, walk son. along. Because it's gonna be hard, son. Please understand the situation here. It's just a few Thank you minutes for going to the being understanding, boy. train I station. know you are. Oh, ba't di mo nilagay sa bag, CJ? I told you to put it here. Why is the belt here? Ito din nalagay sa maleta. Okay, you could go ahead. Ay, hindi kaya. Hi. Where's the Where's the okay. Thank you. Thank you. Andito kami sa Liking Station waiting for the Tung Chung line. Ito yung line na connecting sa Disneyland. And papunta kami sa Citygate Outlets. Doon na lang kami tatambay. Doon siya sa Tung Chung habang nag-aantay ng aming flight.
Kasi gabi pa yung flight namin. Dongchong Station! Waiting for the lift! From the MTR, exit C. From Dongchong Station, makikita niyo agad yung Adidas outlet. Yan, no? 3 pairs and you get extra 30 off. And then Fila, New Balance, Puma, merong Ray-Ban, Rockport, K-Swiss. Yan ang mga makikita mo dito sa ground floor. Guys, hindi ko nakukuhaan yung mga presyo kasi fast moving naman yung item, so mauubos din siya. So pagpunta nyo na lang dito, ayun, mga 4 or 5 pairs, may up to 50 off. So the more you buy, the more items you buy, the more discounts you get. Yan, ganyan siya. Ground floor pa lang to, meron pa sa taas, pero mas high-end na yung mga nasa taas. Ayun. And then, pag hinahanap niyo yung food court, nasa 7th floor ang food court. Puntahan din namin yun. So, wait lang. Ito naman ang Nike outlet. Ayan, no? 6. Buy 6. Ganyan. Buy 7. Buy 8. Ganyan. Mga discounts nila. Then, meron ding Supreme. And merong Under Armour. And merong E16 doon. Meron din nga palang ano dito Shake Shack sa labas. LS, Crocs, Nautica, Skechers. Ayan. Ay, ito pa rin LS. Okay. Ito guys, baka gusto nyo. Ako gusto ko eh. Ito. Gusto ko yan. Yan. Alam mo kung magkano siya? 1,700 Hong Kong dollars. Na may 20 off naman, pero cannot. So, kung may stroller kayo and aakyat kayo sa food court sa 7th floor, umakyat muna kayo dito sa likod ng K-Swiss. Merong lift dito. Tapos, merong lift ulit sa 2nd floor. So, from the lift, you will see Body Shop and Columbia and Cumberland. Doon ng side is McDo naman, kung gusto niyo ng McDo. Pero pupunta kami sa food court. Adidas ulit dito sa 1st floor, technically. Ground floor pala yung kanina. Kasi ito yung 1st floor. Ang complicated na ng Citygate outlets. Dati kasi hindi ganito eh. Okay, kita nyo? Ang taas niya na. Nakita niya na yung Christian Dior doon. Ito na yon yung elevator going to Food Opera, yung food court. Dito ako order $68 for Hainanese chicken. Michelin, may rating pa siya ng Michelin. For $68, pwede na to sa dalawa. And then, bumili ako dito sa tabi namin. Tabi namin ito. May mukhang lemon. Ano to? $42. Bite ang pangalan niya. Pero meron din yung isa yung look. Yun yung may guava. Eh, hindi available. Ito naman, lemon cola. Ito naman yung pinili ni CJ. Steak hamburger in omelette. Rice omelette. Doon naman yun sa shopping, okay? Stop it. This is the 10th floor. Okay, let's enter. Ito naman yung mid to high. Mid brands to high brands na area. So, ayun, Michael Kors, Kate Spade, yan, this area. Ito yung old side. Yung kanina, yun yung new side.
Ito sana yung kukunin ko eh. Kung wala akong biniling sapatos. Ito ay $207. Pero yung sapatos, $399. $399. Lacoste. 6,000 to sa Pilipinas. So, dito na lang bumili. Diba? Pero ito to. Ito maganda yun. Gusto ko dito. $399. So, ito ulit yung part ng new area. Doon yung guest sa taas. Tapos, marami mid and high brands doon sa floor na to. So, wag kayong ma-intimidate sa itsura ng shop. Kasi marami talaga siyang sale. Hindi lang halata. Like ito, Armani, up to 70% off. So, pumasok kayo para makita nyo yung prices. Kasi baka magulat kayo na may good deals talaga kayong makikita. Okay guys, punta na kami sa airport. Bye! We are riding bus S1. Ito na yung diretso sa airport. From Citygate Outlets. Empty pa siya. Yun, sa gilid naman yung Mongping Cable Car. So, tatawid ka. Yan ang tawiran na bridge. Citygate Outlets. Citygate Outlets yan. Hindi tita. Sorry, nakakahilo. Nakakahilo na yung paghawak ko. Pala yung Mongping Cable Car. Galing. Dadaanan din pala dito. Weh, sorry. Look to that side. Oops, sorry. Yun, papunta sa ano. Sa bali yung S1 na bus. Pagka turn nyo right agad, pagkalabas nyo ng Citygate Outlets from yung concierge na area. Yun na yung S1 na station. So, hindi kayo maliligaw. At madali lang naman magtanong. Yun na pala yung airport. Yun na airport. Tapos may bagong structure na ginagawa dito sa gilid niya. Sa kanan naman yung pa-Macau. Macau. Say hi. Yeah, sorry. Yan yung bagong ginagawa ngayon. Skies ang pangalan. Skies, and then tayo Terminal 1 Kulu. Ginagawa. Guys, dito kami binaba sa S1. Tapos, kung naalala nyo yung day 1 namin, yun yung A22 na bus naman. Yan, so tatawid lang tayo dito, tapos papasok na tayo sa airport. Ayan yung bus terminus na sign pag nag-arrive ka. Yan yung pababa. Ngayon, dito sa gilid, merong lift. Tapos, sakyan nyo siya, number 7 or 7th floor yung sa departures. Ito yung departures. Tapos car park dyan, bus terminus. Okay. Ayun yung arrivals nasa baba. Ito yung nakikita mo sa taas, yung airplane. Here is CJ. Nauna na si Daddy. Ang departures area. Ang convenient ng bus. Mas convenient kesa mag-train ka. Kaya tama yun, mag-Citygate Outlets muna kayo bago umuwi. Ito ang tinatawag na Wonder Eggshell.
So, andito tayo sa... Yes, confirm. Click. I think you don't need to go far. Just here. There. Ang ganda. Ang ganda naman ito. We are the red flanked blue tail. Is this the red flanked blue tail? Or is it a boy? Ooh. So you get to hear the sound. Amazing. Okay, let's go to the next part. Andito lang to guys pagpasok nyo from security, from the immigration. So, andun yung Louis Vuitton, Chanel, tapos baba kayo dito sa Tambayan, malapit sa number 11. Yan. Free siya for kids 6 to 11 years old. And dapat ma-accompany ng 1 adult. And dapat the kids have socks. When you step here, it's really spongy. Oh, me too? I think... Oh, right. Whoa. Wow, this is so lovely. Grabe. Ganda. Ganda. Ayun guys, nakapasok na kami dito sa boarding gate. So after ng immigration, para siyang double screening. So yung una is isa-scan yung passport nyo, tapos may mag-a-assist sa inyo, tapos security check. Yan. Tapos nung security check namin, dun na namin nalaman na bawal pala yung nail cutter na merong knife. Okay, unless i-check, nasa check-in baggage nyo. So, make sure na kung hindi naman kayo mag-check-in, wag na kayo bumili ng ganun kasi i-confiscate nila. And then, after nun, is may security check ulit. I mean, immigration check. So, kukunin na nila yung departure card nyo. And then, i-check ulit lahat ng details ng passport nyo. Yun. And then after that, you're cleared and pwede na kayong tumambay dito, kumain while waiting for your gate to be posted. Yun. Sausage McMuffin? Yeah. Is it better? Which is better? That or the one in the Philippines? Ikaw, ano masasabi mo sa cheeseburger mo? Philippines #1. Okay naman yung nuggets. Yun lang, nakalimutan nila yung barbecue sauce at saka yung pang shake-shake. Kaya tinatamad na akong bumaba. Tinatamad na akong maglakad. So, yan na lang. Okay na. Okay na. Okay na.
ayun. So, Wait pa pala yun. Kung uuwi na kayo, dapat i-access nyo ulit yung e-travel 78 hours before your arrival. 7 to 8? 78 hours. Ano sa online na lang? Opo. So, dun sa hotel pa lang. Oo, sana nga ginawa natin yun bago tayo nag-ano. Hindi ko rin alam eh. I mean, nakita ko na parang may ganong feature yung app. Pero inisip ko na baka kung nag-ano ka naman ng QR code ng arrival, automatic na may pang departure. Ay, ano to? By departure ka, dapat may pang arrival ka na. Now we know. Morning guys! So, nakauwi na kami sa Pilipinas kagabi mga 12:02. And isi-share ko lang right now kung ano yung mga packing realizations ko and kung ano yung mga konting pinamili namin na pasalubong. Ayan. So, for this trip, which was 4 days and 3 nights, nagdala kami ng 2 maliit na hand carry kasi gusto namin travel light talaga. Pero pag meron kang kasama na may diabetes, talagang siya yung dapat mag-overpack ng mga supplies niya. Yan. And then, meron kaming dalang stroller. So, yung stroller na to, ang binili namin, stroller pa to ni CJ since baby siya. So, ito is kaya niya hanggang adult. So, ang maganda dito, kahit ang bigat na, pwedeng pati adult, pwedeng umupo dito pag nangalay sa biyahe. Ganyan. Tapos, meron din kaming 2 bag na binitbit. So, ito yung kay CJ. Dinala ko talagang transparent para nakikita ko agad yung kanyang supplies para sa diabetes. And then, isang bag din para sa akin. Yan. Ito yung adventure na bag. So, net bag siya kasi mas madali kong makikita yung laman. So, pag mommy ka, kailangan yung mabilisan. Nakikita mo agad lahat ng kailangan mo. Yan. So, isa-isahin natin. Yan. So, for CJ's bag, okay naman tong naging functional naman ito. So, pagkadaan ng immigration, nililipat ko naman generally yung laman nito dito sa hand carry. So, yung hand carry namin, talagang sakto lang yung damit. Actually, sumobra. As in, ang dami pang natirang t-shirt. Ayun. So, may space pa yung hand carry and dun ko na rin ito nililipat. Hinanda ko lang siya kasi pagtatanungin ng security, ano tong mga matutulis na bagay. So, meron akong separate pack. Yan. Tapos, meron akong Sharps container. Ayan, napuno na siya. Yan. So, proof na hindi namin iniwan sa Hong Kong yung hazardous na material na to. And then, dito ko na rin nilagay yung kaniyang diabetes kit. So, meron niyang translation ng diabetes. Yan. Sa kung saang country kayo pupunta, lagyan nyo rin siya ng translation para hindi mahirapan yung nagtitingin. And then, dito ko na rin nilagay itong infrared na thermometer. So, mas gusto ko yung ganito kaysa yung iniipit sa kilikili para mabilis ma-detect yung kanyang temp or kanino. Lahat ng may CNAT, ganyan. Tapos, andito rin yung aming gimbal. Yan. So, pag hindi steady yung pag-shoot ko ng mga videos, ibig sabihin hindi ako naka-gimbal. Yan. So, siya yung aking stabilizer. Yan. In terms of snacks, konti lang yung nakain ni CJ sa mga snacks. Parang feeling ko, bumili na lang kayo dun. Pag may gusto man siyang kainin, or yung, tingnan nyo lang yung number of calories na required for his diet. Yan. And then, yung binili kong, sugar tablet. Ito yung Relly On. Nag-drop yung sugar ni CJ, I think, more than twice. Pero parang hindi siya gumana. Parang ang tagal lumabas ng effect. So, sa akin, mas mabilis pa yung painumin ng half a cup of orange juice or any fruit juice kesa yung ganito. Sa akin lang parang yun din naman yung reseta ng doktor, half a cup of fruit juice. Yan. Tapos, punta tayo sa bag ko. Yan. Sa bag ko naman,
Ako yung may hawak ng passports. So, yung mga passports, wait, ito pala, yung bag ko muna. Yung aking little bunny na bag. So, andito ang, wait, gilid ko muna to. Dito ko talaga nilalagay yung mga passports. Pero dahil nagmamadali last night, yan. Nandito siya sa aking bag. Kasi mas mabilis yung nakasukbit lang kesa yung malaking bag. So, nilalagay ko siya dito sa isang pouch. Waterproof na pouch. Tapos, meron akong hinandang mga RFID sleeve pero hindi na rin namin nagamit. So, dito ko na rin sinisingit lahat ng resibo, lahat ng papeles. Ganyan, andito siya. Tapos, hindi na namin na-claim yung mga Hong Kong goodies namin. So, bigay ko na lang sa friend ko na pupunta na ng Hong Kong next month. Yan. So, ito guys, andun nga sa vlog ko earlier, na pwede nyo siyang i-claim hanggang December. So, bawat ganito, bawat pasahero, whether adult or bata, pwedeng makaklaim nito, ipapakita mo lang yung passport mo. Makaka-avail ka ng 100 Hong Kong dollar worth of goodies. So, pwedeng welcome drinks, pwedeng sa shopping, pwedeng sa restaurants. Sa supermarket, parang ubos na. Parang sa paghahanap ko dun sa mga major na tourist destinations. Parang wala ka nang makikitang supermarket. Ewan ko, baka inubos na ng mga, mostly ng mga Pinoy. Ayan. And then, isang mahalaga sa akin is itong wallet ko. So, yun lang naman yung laman ng bag ko and ball pen. Meron akong retractable ball pen. Hindi gel pen, ball pen. Kasi mas maganda yung sulat niya sa papel, any kind of paper. Yan. Kesa yung gel pen, magbablot siya. Yan. Tapos, sa wallet naman, ito yung wallet ko sa Fab Manila ito. Fab Manila. Yan. Sa Fab Manila, gusto ko to kasi nakikita mo yung currency. So, makikita mo kung may Hong Kong ka, may US ka, may peso ka. Tapos, dito ko na rin nilipat yung mga basic ko na identification cards like yung driver's license ko, mga ATM, credit card, yan. So, naka RFID sleeve siya. Yan. So, one important na nakuha ko recently is itong GoTime. Yan, yung GoTime. I-try nyo to guys. Any supermarket ng Robinsons, pati Marketplace, sa Rustans, yan. Pwede kayong kumuha nito for free. 5 minutes lang yung processing. So, i-download nyo lang yung app, register, and then walang minimum maintaining balance. Yan. And even, you can even save 5%. Parang, tutubo ka ng 5% per year. Pag nag-save ka dito sa GoTime. Yan. Super siya. Walang problems dun sa ATM overseas. So, naka-withdraw ka agad and nagamit agad. Yan. So, thank you, GoTime. Ayan. Okay, on to the next. Wait up. Okay, on to the next bag. Ito naman guys ay, so ito yung talagang like heavy bag ko. Ayan na. Go bag ko. Ayan. And nandito ang mga documents. So for me, ever since nabili ko to, like Boracay trip ata to. Siya, A4 size, tapos foldable. So pwedeng, kung yung bag mo is yung maliit lang, kakasya pa rin siya, ganyan. Size siya ng iPad. Yan. And, nandito yung boarding pass, nandito yung hotel accommodation, andito yung COE, andito yung birth certificate, andito yung hotel, andito yung doctor's note, and then, andito yung itinerary. Yan. So, lahat. Andito rin yung e-travel. Hindi ko lang nalagay dito. Pero mahalaga yun, guys, 78 hours or 76 hours before your flight. Dapat maka-register kayo doon. Maka-generate kayo ng QR code sa inyong departure and sa inyong arrival. So, gawin nyo yung
arrival nyo from your country of destination, of kung saan kayo nag-depart. And then, kung mag-arrive na kayo dito sa Philippines, gawin nyo na po yun, guys. Kasi ang daming pumila sa immigration kagabi. Tapos, pinapabalik para lang gawin yung QR code na yun. So, ang hassle niya, ina-announce naman ng stewardess, pero hindi ganun ka-proactive for me. For me, hindi siya ganun ka-proactive. So, dapat gawin nyo siya, guys, para hindi kayo ma-hassle sa pabalik-balik yan. Tapos, ako, hindi ko nasama sa go bag ni CJ, pero nilagay ko yung box. Sabi ng mother-in-law ko, ilagay ko yung box nung sensor. Dito, nakakabit dito kay CJ. Yan. As proof na meron siyang naka-attach na device. Yan. Metal kasi yun eh. So, tatanungin mo muna yung security if he can pass through the scanner. Yan. Pero yung naman sa Hong Kong, okay lang naman daw. Sabi nila safe. So, edi pinadaan ko si CJ. Yan. Tapos, ito yung mga old Hong Kong goodies na pinasa naman ng friend ko sa amin. So, ito na yung nagamit namin, yung isa, dun sa isang restaurant. Tapos, yung isa naman, ni-register ko siya. So, nung pinuntahan ko na yung shop, sarado. So, hindi naman niya talaga masasabi kung sarado o bukas. Kasi nakalagay doon yung where you can claim the goodies. Yun lang, hindi nakalagay doon kung at that time is open or hindi. Ayun, sad. Kasi hindi ko na na-claim. I mean, sinama ko in-add ko na siya sa cart, pero hindi ko na siya na-claim. Kasi once you click, yung i-claim nyo yung coupon na yun, wala nang bawian. Hindi ka na pwedeng mamili ulit ng iba pang item. 1:1 lang siya. Yan. Tapos, mahalaga sa amin, hindi na namin nabalik yung aming octopus card. Ipapahiram ko na lang sa friend ko. Mahalaga to, yung nakasukbit lang, lalo na sa bata. Kasi, ayan, tinatap mo lang siya. Tapos, hindi siya mawawala. Tapos, pagtatanggalin mo lang naman siya para ma-reload. Madali lang. Kasi, bubuksan mo lang dito. Yan, ganyan. Yan. Ilulusot mo para makita mo yung balance and magpapa-reload ka na lang. Yan. Okay. And then, another tip for you guys is to bring your power bank. Yun, mahalaga yung power bank. Lalo na kung yung pupuntahan nyo is wala naman masyadong charging stations. Magdala kayo ng power bank at saka mga cable nyo. Yan. So, kung yung cable nyo is USB-C, tapos USB naman yung so magdala kayo ng adapter. Ganyan. And then, meron akong coin purse na transparent din. Yan. So, sa coin purse na ito ay nilalagay ko rin yung coins sa plastic. Kasi binibilang ko siya by tens or kung ilan na yung total by kung ano yung denomination niya. Yan, para madali ako magbayad. Ito yung ginagamit ko pag 7-Eleven, ganyan. Kasi mabigat mabigat yung mga coins lalo na sa Hong Kong. Yan, so ayoko namang ayoko namang ipunin siya. Yan, so mahalaga yan. And then, ito, old phone. Dito namin ginamit yung SIM na binili namin sa Klook. So, surprisingly, gumana siya as personal hotspot. So, ilusot mo lang yung phone, tapos i-activate. Para I think after an hour pag gumana, na nakakapag siya, personal hotspot siya. So, i-connect ko na lang siya dun sa phone ko kung hindi ko naman to gagamitin. Kasi ayokong tanggalin yung SIM ko from my phone. Yan. So, super convenient ito. Just make sure na fully charged din siya pag lumalabas kayo. Yan. Tapos, yan, face mask. So, kung meron kang nafe-feel, ganyan, umuubo ka, ganyan, magdala ka nito, magdala ka para sa bata, ganyan. Isa sa bag mo, isa sa hand carry mo, para meron kang backup. Yan. Tapos, meron akong last na, pouch. Pouch naman to. Yung pouch ko, nagkalat na eh. Ito na yung actual yung talagang magulo na yung bag pag uwi. So, meron akong mga stuff
na nilalagay dito. Wipes, toilet, toilet seat cover pag madumi. Pero most of the time sa Hong Kong, meron silang yung parang toilet seat cleaner. So, ano mo lang siya sa tissue and then i-wipe. Yan, alcohol. And then, ito nga pala guys, sa Shopee ko lang to nabili. Kasama niya ito yung coin purse kanina. So, ang cute niya, diba? Mura lang, 130. Yan. Tapos, meron akong Go Wipes. Yan, pag may duda ka sa cleanliness. Tapos, meron akong spoon and fork para kay CJ. Ang mistake ko, sana yung binili ko pati yung may chopstick. Para kung yung ibang kasama nyo is nangangailangan din ng utensils, magagamit din niya. Yan. Tapos, meron ako nito, yung nakigaya ko sa mga vlogger. Yung kinakabit, yung ikakabit mo to sa phone mo. Tapos, ito pwede sa glass. Yan. Tapos, pwede kayo mag-selfie lahat. Ganyan. Pwede kayong habang kumakain sa restaurant, ganyan, idikit nyo. Tapos, yan, kita yung pagkain nyo. Pero hindi namin yung ginawa. Ayun lang, nilagay ko lang siya dito, just in case. Yan, tapos meron akong ball pen. Tapos, oil control film. And then, Gaviscon. And then, sanitary pads. And then, eto, off lotion. Kasi ayoko magbitbit ng bote ng off lotion. So, nabili ko to sa convenience store. Yan, 7-Eleven. Ano to? Little John's ba yun? Ano to? Yung mini stop. And then tissue. And then hair tie. And then meron akong lagayan ng alahas ko. So, kasi pag papasok sa airport, diba, dapat yung wala kang, wala anything metal. So, ayan. Nandito lang din siya. So, yun na yun. And then, medical alert ID ng anak ko. Nandito rin ulit. Yeah. Yan ang mga for me, gamit ko naman to lahat. So, wala namang sayang dito. So, okay siya for traveling. Kung gusto nyo ng ganyang na complete talaga kayo na Girl Scout. Yan. Okay yun. Okay yun sa inyo. Yan. And then, meron akong medicine kit. So, naligaw yung Nizoral. Meron akong chest rub pag hindi okay yung pakiramdam. And then, meron akong betadine nasal spray pag feeling mo magkaka-colds ka. And kahit pag may colds ka na, super effective nito. And then, Difflam, so throat spray. And then, ito, paracetamol biogesic for kids. Yan, suspension ito. Okay siya. Helpful. And then, meron ding Ursiflora. Pag may diarrhea, ganyan. Hindi naman nagamit ni CJ. And then, Robitussin. Yan. So, kung may cough. Ito, binili na lang namin sa Hong Kong. Kasi, pagdating namin doon, okay naman na si CJ. I think last week, nagkaroon ng surge ng mga flu. Mga lagnat ganyan sa bata. So, nung lumipad naman kami, wala naman na siyang high fever, wala na siyang ganun eh. So, kahit nang na-scan siya dun sa airport, kasi nga yung mga bata yung sinascan ng temp. Naman siya, normal temp. Yan. Pero pagdating sa sa hotel, yan, inubo-ubo na. So, bumili kami ng Robitussin. Yan. This was $65. And pwede siya sa adults. So, share kami dito. Yan. Yan lang naman, guys. And then, yung mga backup lang, like may Tiger Balm plaster, tapos mga batteries, mga chargers, yan, mga gamot. Yan. Puro mga may backup. Yan. Tapos, maliban dito sa mga dala namin ito, meron akong biniling IKEA na backpack. Ganito. Ganyan siya kalaki. Kasing laki ng carry-on. Yan. Just in case. Although, hindi naman namin nagamit kasi hindi naman kami nag-shop masyado. Yan. Ayun. Yung pinaglagyanan ko ng mga damit na nagamit na. So, hindi na namin ginamit yung packing cube. So, dito namin nilagay yung pasalubong.
pasalubong. Hindi, pasalubong. Joke. Ayan. So, ito, guys, punta kayong DS Grocery. So, ito na yung aking shopping haul. Haul ba yung tawag doon? Ito ay pork floss egg roll. $22, $25. Basta ganun lang yung range niya sa DS Groceries. So, kung bibili kayo ng pasalubong, huwag kayong bumili sa airport kasi 100, parang 150 na ata yung pinakamura dun. For this size, ha? $150. O, diba? E di, bumili ka na lang ng 5 ganito, diba? Yan. So, and then, meron almond cookies. Yan. So, pakita ko para yan, ang almond cookies. So, diba, ang cute-cute ng packaging. Made in Hong Kong. So, hindi ka nagjo-joke-joke. And then, ito yung isa. Yan. So, kung bibili kayo, huwag naman yung well, yung usual. Di kung bumili kayo ng usual, di bumili kayo. Like yung Toblerone, mga ganon. Pero kung kung kaya nyo namang makabili ng local na gawa, punta kayo sa grocery nila. Kasi mas mura din. And, ayan, ang cute kasi. Ang cute, ang liit lang niya. Yan. Pwede yan sa office. Yan. Ito nga, guys, grabe. $12. $12 para sa ramen. Paano nangyari yun? Diba? Anyway. Yan. Tapos, Vitasoy. Ayaw ni CJ. Bigay natin sa ibang bata. And then, inuwi namin lahat ng pwedeng iuwi sa hotel. So, tissue man yan, or mga Lipton na mga mga milk tea, tea and coffee. Yan, iuwi nyo, guys. Kasi binayaran nyo rin naman yun eh. Tapos, ito, meron konti lang. Ito, pag binili mo to sa airport, mahal. Pero doon, 22. Yan. Ito, pork jerky. $22, guys. Diba? $22. So, anyway, that's it for my packing realizations and tips, and for my food haul. Yan. Thank you for watching my videos. So, naka-series kasi to. And thank you for liking and subscribing to my channel. Goodbye!